Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito, akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at banal na Espiritu Santo, daily po sa ating banal na Santa Maria. Ngayon ay ang ating ang ating issue nating tinunghayan ay hinggil sa issue ng PNP Internal Discipline Dismiss 232 Roads Cops. Yan. Ang PNP ay nag-dismiss ng 232 na abusong pulis mula sa 740 pulis na kinasuhan ng administrative cases last year, 2025. So, dun sa last year na kinasuhan, first quarter nun, so ngayon ay sila ay na-dismiss na 232 roon. Yung iba ay may mga ibang sanctions na pinataw yung ating PNP. So ayon sa PNP, hindi nito pinukonsinti yung mga abusong kapulisan, kundi pinapanagot nila ang mga ito. Ayun. Pinag-iiba yun ng ayas ang kanilang serbisyo upang ang ating kapulisan ay ma-maintain ang accountability and transparency. At base na rin sa utos ng Pangulong Marcos na pairali ng integrity sa hanay ng kapulisan. So yun. So magsasagawa ng integrity caravan ng ayas upang ang ating kapulisan ay maglingkod ng ethical policing and accountability, etc. etc. So yun. So yan yung ating issue tinungayan na yung PNP nga ay sila ay hindi po konsintihin yung mga abuso sa kanilang hanay at yung ayas, syempre ay magpapekting ng kanilang pupulin. At syempre, the entire leadership of PNP. So ngayon, ang The Critics Promotions yung ating People's Anti-Crime Promotions ay maring sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatang ng tao. Sa isyong ito, ng PNP Internal Discipline Dismiss 232 Roads Cops ay may nating sinusuporta ng ating Pangulo Marcos at hierarchy ng PNP at ayas sa pagdisiplina ng kanilang hanay or internal discipline at parte din ito na patuloy na pagre-reforma ng PNP. So yun, ating mo rin sinusuportan yung ating PNP leadership, yung mabuting pamamalakad ng sistema ng PNP ng ating Pangulo Marcos sa ating sistema at ng ayas na magkaroon ng internal discipline o pagrereforma para magkaroon yung mga nagiging tiwali o maabuso tungkulin ay na susugpo, nababago. Yan. At napagbabago. Yan. Pinakamagandang pagbago at kung talagang sila ay talamak, ayun, sa madismiss sila sa kanilang mga serbisyo. O mapanagot kung ano ang bigat ng mga kasalanan na kanilang nagawa. Sapagkat sila inaasahan doon para gumawa ng ganun. So ngayon, ang hakbangin nito ay dapat may na pairalin upang walang sino mang umabusong pulis ang lumabag sa batas at umabuso sa kanilang tungkulin at magdulot ng suffering o perwisyo sa mamamayan o lipu ng Pilipino, maging sa pangalan at hanay ng PNP at pamahalaan at ating demokrasya. Yan. So dapat yung hakbangin na ito ay patuloy na maging strict ang ating PNP against airing abusive or road cops at nang hindi sila masandalan sila instead na makaperwisyo, magdulot ng suffering dun sa ating mga mamamayan. Dapat nagtatanggol ng mamamayan. Hindi umaabuso ng mamamayan. Yan. At sila ay nagiging problema rin nung kapwa nila pulis, mga nasa gobyerno na naaabuso rin nila. So kaya yon, mabigat yon. Either official man yan o hindi, ay dapat sila ay ma-over ng ating ma-overcome o yung sila ay
umiral yung ating mabuting sistema o mabuting pamamalakad laban dun sa mga hearing cap. So yun. Para sila ay masugpo. Sapagkat kung iiral yung mga abusado, pagtatakpan sila, takot yung mga matitino laban sa mga abusado o ating mga politiko, yan ang problema malaki. Sapagkat may pamahalaan tayo na abusado, lalo na sa implementation ng peace and order. Yan ang pangunahin na trabaho ng gobyerno, peace and order. Kung sila yung unequal, so malaking problema yung bansa. Dagdag yan sa lumalaganap na insurgency at kriminalidad. Sa halip na sumugpo ka ng krimen, dadami ang krimen, dadami ang rebelde na nagigiring banta sa kanilang mga buhay dahil na rin sa kanilang mga pagkakamali o inequality. So, ipatupad ng lubos ng ating kapulisan ng kanilang tungkulin ng ayos sa mandato sa kanila mula police, procedures at legal rules o batas at human rights at iba't ibang panuntunan at batayan sa pagpapairal ng peace and order. Hindi lamang sa peace and order generally, from suppressing common crime, kundi maging sa anti-insurgency. Campaign ng ating pamahalaan mula dyan sa PNP at lahat ng enforcement ay maglingkod ng transparent and accountable. Sumunod sa batas at human rights at IHL, etc. etc. Iwasan ang abusong bangin at di magdulot ng permisyo sa mga tao at biktima nila yan. So dapat yung di lamang doon sa pagpapairal ng peace and order generally na maging transparent, accountable yung ating bill, maging doon din sa pagpapairal ng insurgency, sa pangalahatan. So particular insurgency, and then doon sa pagsugpo ng common crime. So dalawa pagsugpo na kinakategorya ang pagsugpo ng PNP, common and insurgency, ang pagpapairal ng peace and order. So ngayon sa common, syempre maging PNR lalo na pares din sa insurgency. So insurgency may ibang panuntunan kasi diyan, yung ating kung paano sinusugpo yung common at yung insurgents. May magkaibang estilo ng pagsugpo sa kanila kasi mayroong panuntunan ng IHL na sinusunod against them. At para kung paano rin pinoprotekta ng mga tao against them at against sa common criminals. So kaya yung ating PNP ay maging transparent from this from kanilang subtempulin in that kind kasi sapagkat kung yung PNP ay abuso sa common crimes, abuso doon sa insurgency, so lalong magulo. Dagdag pa sila sa kaguluhan. So kasi kaya naging abuso sila, hindi naman sila sumusupil na mahusay. Alam mo, common crimes, hindi mo sinupil na mahusay kaya ka naging abuso. Hindi mo basta nahuli. Kasi pag minsan, trump up charges yung common crime. Ganun din sa insurgency, trump up charges. So yun ang mabigat doon. So ngayon, isa pa masamang dulot niyan, kapag umabuso yung pamahalaan from insurgency, inequality of justice, dagdag iyon sa pagkahikayat para magkaroon ng rebelde. So kapag nagka-rebelde, sila rin yung tatamaan nun, sa kanila rin ang balik nun, di ba? So yun ang problema roon. Kaya dapat maiwasan yung abuses in the government, especially PNP. Kapag umabuso sila sa tungkulin, babalik din sa kanila yon from the common crime and the insurgency. Kasi yung mga common, binabanatan din sila ng mga common criminals, maging insurgents, di ba? So kaya dapat makinis yung ating PNP kasi isang dahilan din yun eh. Kaya hindi lang basta sumupil sila ng masasama. Kagagawan din ng mga masama sa kanila. Kaya nadadagdagan yung masasama. So yun ang naging problema. Kaya sila dapat hindi titigil yung pagsupil ng common criminals, hindi titigil ang pagpapairal ng mabuting pamamahala from the enforcement laban sa mga abuso mula sa AYAS kung sila man ay mayroong nakararanas ng mga dagok ng mga kalaban ng gobyerno sapagkat yon ay nagiging kagagawan din ng mga abuso sa kanila. Kaya dapat ay yung mga mabubuting pulis na nagpapairal ng mabuti, hindi nyo pababayaan yung mga abuso kasi yon ang nagpapariwara rin sa inyo para kayo ay makaranas ng mga ganun mga bagamat kahit naman ganoon ay siyempre hindi kayo pababayaan ng Panginoon Diyos na kayo ay masupil no at matira doon yung mga abusado. Siyempre kaya nga dapat kayo ay ginagabay ng Panginoon Diyos para kayo ay makapagpairal ng peace and order kasi kailangan natin yung mabubuting pulis. Hindi sila yung nasasalanta roon.
Diba, nung kriminal, ng mga insurgents. Pag umuhuli ka ng kriminal, napapatay ka. Kung umuhuli ka ng insurgent, napapatay ka. Siyempre, iniingatan sila ng Panginoon sa tayo ay dumadalangin na sila maging matibay, siyempre. Kapag walang pulis, siyempre, gulo. Diba, kailangan natin gobyerno. So, dapat lang, kaya lang, siyempre, mayroon ding masama dun sa hanay nila na dapat nilang pasupin. So, ngayon ay hindi lamang ang umaabuso sa PNP at pamahalaan, kundi maging sa mamamayan at politikong abuso at maging sa mga nasa industriya ng media sa pagpapaira ng peace and order at anti-insurgency sumunod sa batas at irespeto ang karapatan ng tao at IHL at iba't iba man. So yun, hindi lang yung nasa sa hanay ng pamahalaan o PNP o enforcement, maging yung mga nasa AFP, ang mayroong i-exist na may umaabuso sa insurgency or common criminal na suppression. Maging mamamayan din, maraming abusong mamamayan laban sa kriminalidad, laban sa insurgency. Maraming abusong maging sa media, mayroon din abuso na sa kriminalidad, abuso din doon sa insurgency. Nakakampi sila ng mga abusado. So nakakampi sila nakapagtataram up charges, kung ano mga kampanya na mali, laban doon sa insurgents, laban doon sa mga common criminals. Dapat hindi ganoon. Para maging makinis ang pagpapairal natin ng mabuting pamamahala, para hindi na nadadagdagan pa yan yung mga kriminal mula doon sa maling ganoon. Diba? Lalong gulo ay dinudulot kapag aabuso ka pa doon sa mga yon. So dapat makinig, kaya nga nagpamahalan tayo. So make it sure we follow the rules in implementing the law. We follow our mandate. Ano ba, ipapalo ng mandate ng pamahalaan, mga nasa pamahalaan at yung mga mamay sumunod sa batas, karapatan kung paano katutulong laban sa insurgent, laban sa common criminals. Yan. Diba? Yun. At sumunod tayo sa ire-respeto natin. Hindi pa, ang daming red tagging, ang daming mga term of charges, maling pagsupili, yung mamamayan, binaktudan na yung isa, hindi naman kriminal. Binaktudan na yung isa, hindi naman siya insurgents. Sila yung walang mga hawak na mga armas, nire-red tag, di ba? So, yun. Kaya dapat maging mahuli kung paano ang pagpapaira ng human rights, IHL, laban insurgents, laban doon sa mga common criminal. Dapat wag natin paira, maging accountable tayong lahat, hindi na sa gobyerno. Maging yung media dapat mag-peer din in common criminals o maging din doon sa halimbawa sa PNP ay maging peer din kung merong halimbawa hindi naman abusado talaga ay nagiging abusado, di ba? So peer, transparent kung sino talaga yung dapat na abusado na dapat masupil at hindi gawing abusado. Mamamayan din supilin, katulong ang mamamayan at ang media laban doon sa mga common criminals or even insurgents. But ang media naging na sila pa yung nagpi-fake news na yung tao criminal overwhelmed na siya'y abusado o kaya criminal o kaya insurgents. Di ba? So dapat maging fair para walang napapariwarang mga tao, lalo na ang kaabusaduhan, EGK o salvaging. So wala na, problemang malaki na yon. Di ba? Kaya dapat maiwasan yung magbago, maiwasan na yung mga umaabuso sa pamahalaan mamamayan na yan na dapat kayo ay magbago para hindi kayo makapermisyo. So ngayon, kung hindi kayo kaya makapagbago, syempre yung batas na yun, susupilin kayo, ganun naman ginagawa ng batas natin. Hindi naman kayo dapat pabayaan, dapat paigting nga. Ayun, di ba? Eh kung pagbabago, mayroon chance, di ba? May chance you change. Dapat ganoon. Mayroong pagbabago at mayroong pagkakataon na kayo maging mahusay na sumupil ng kriminal at sumupil ng insurgents. So yun, even na campaign, magaling dapat. So ginagamit nila ang iba't ibang pamamaraan ng pang-aabuso maging ang makabagong teknolohiya ngayon kagaya ng social media, internet sa pang-aabuso laban sa krimen at insurgency. Hindi dapat makontrol nila ang social media o internet sa pang-aabuso nila. Dapat umiral ang patas ng hustisya at karapatan ng tao laban sa kriminalidad upang umiral ng mabuting pamamahala at pagpatiral ng peace and order. So yun. So dapat ay hindi nagagamit maging yung social media, nagagamit ng ibang mga taong mali ang pananaw at mga nasa o sino man ang mga umaabuso, maaaring sa gobyerno or sino man na mga nasa media using the internet o any social media, nagagamit nila yung social media sa mali. So maraming ganun sa mga social media, iba't ibang mga particular na social media, maraming ganun.
nagagamit nila in their false campaign laban sa krimen, laban sa insurgents, halimbawa. Kaya lalong dumadami yung mga criminal doon sa mga ganyan mga platform. Kasi hindi na instead na nagpapalaganap ng mabuti roon ang makapagpalaganap, yung pa yung napipersuasion na doon sa internet. Hindi yung mga talagang totoong kriminal. So kaya yun ang mahirap doon. So boses din natin sa institusyon ng media, huwag mapaira ng pang-abuso, kundi suportahan ang patas ng hustisya at karapatan